Welcome to another video. Nandito pa rin tayo sa Taiwan and it's our day 2. We have a very full itinerary today, but before we go on with our day, kamain muna tayo ng breakfast. Included ang hotel buffet breakfast dito sa Hotel Papa Whale. The restaurant is located just right outside the hotel. Just walk in the hot pot restaurant and to your left, makikita mo na yung reception for the hotel breakfast ng Hotel Papa Whale. Very Taiwanese ang mga selection ng breakfast nila. Pero syempre, hindi mawawala dyan ang mainit na congee, ang salad, ang coffee, juice. Meron din silang mga hot meals. Ayan. Meron din silang bao and siomai. Masarap din naman yung breakfast nila. And it's nothing that we haven't seen before sa mga Chinese restaurants. So yan, kumuhan din kami niyan. And, of course, the vegetables. Napaka-fresh na mga vegetables nila dito. So, no doubt, when you're here in Taiwan, make sure that you grab all the vegetables that you can eat. At meron din silang cold salad section with the sweet potatoes, yogurt. Ayan, madami naman silang choices. And tiyak, mabubusog ka talaga sa breakfast nila. For us to start, ito muna yung kinuha namin and then we'll go for our second and third breakfast servings. Masarap naman kasi talaga siya. Good morning. Happy New Year. Kakatapos lang namin mag-breakfast. Pupunta muna kami ng 7-Eleven. Tawid na tayo. So, kakalabas lang namin sa hotel namin. And then, bibili kami ng... Hindi, maglo-load up muna kami ng card. Tapos, mag-grocery tayo sa Carrefour. So, kagagaling lang namin 7-Eleven. Ang daming mga design ng Easy Card doon. Kung gusto nyo may mga design, may Spy Family nga eh. So, cute. Kaso, meron kami nakita sa isang 7-Eleven na parang cellphone chain siya. So, mas gusto namin yun. Pero, syempre, mas mahal siya. Ang mga Easy Cards, like $100 lang siya. Ayan. Sorry, tumawid kami. $100 lang siya. Tapos, loadan mo para magamit mo for mga bus, train, metro. Hindi ko alam kung anong tawag nila. Pwede din siya pambayad ng mga like food. 7-Eleven, McDo. Kasi meron na kaming nabiling Easy Card sa Taipei 101. Tsaka, yung isa, iPass yung nakuha namin. So, keychain siya. Line prints. Gusto rin namin ng ganito. So, ito yung isa. Diba nga meron kami yung siya. Yan. Pero gusto namin nga yung sa cellphone. So, bibili muna kami. Punta kami sa isang 7-Eleven. At eto na, grabe no, look at the choices ng mga Easy Pass nila and mga iPass nila. Ang gaganda, ang cute nilang lahat. And the good thing about it is pwede mo na rin siyang gawing souvenir dito sa Taiwan. At finally, pagkapili naman namin, all we have to do is load up kasi gagamitin natin ang mga passes na to for MRT and bus. Ay, load na natin. Apo. How much? Load? Yes. For one day, maybe how much? One day bus. This one? 50. 50? Yes. Good one day? Okay. 50 and then 50. Yes. Okay. So, how much in here? 50? 50 lang? 100. Oh, okay, 100. Thank you nga pala sa lahat ng mga nanonood ng videos dito sa Traveling Lola. If you like our video, don't forget to hit the like button and subscribe to our channel para dumami pa ang ating family dito sa YouTube. Totally nag-iba ang mga plans namin when we got to Taiwan. Originally, we wanted to go to the Maokong Gondola cable car ride, but sadly, ngayon ang landfall ng Typhoon Haikui dito sa Taiwan. Kaya naman we had to change our plans and naghanap kami ng pwedeng activities na indoor. At dito nga namin na-discover ang 5D flying experience na iRide.
Uy guys, kita nyo ba? Ito yung 7-Eleven na Sanrio. Madami akong napapanood na vloggers na nagpupunta dyan. Dito lang pala siya located sa may bus stop near Hotel Papa Will. And speaking of bus stop, sumakay kami ng bus papuntang Carrefour. Naka-survive kami ng first bus ride namin. Ayun yung bus na sinakyan namin papuntang Carrefour. Ayan, so maglalakad tayo papuntang Carrefour. Ayan, sobrang hangin kasi may bagyo. Akala namin grabe naman yung lakad. Ayan na pala yung Carrefour. Ayan o. Kung saan na lang din yung bus stop, nandun na lang din yung Carrefour. Which is good. Akala namin naligaw kami sa bus. Oo. Akala namin mali yung bus na sinakyan namin. Nakakalito. Meron din siyang McDonald's, Starbucks, and Hai Di Lao! Hai Di Lao Hotpot! I know this is not your typical itinerary pag nagpupunta kayo ng Taiwan, pero kami, nag-e-enjoy kami magpunta ng Carrefour kasi dito kami namimili ng mga pasalubong. Since first time namin dito sa Taiwan, hindi namin talaga alam kung saan yung mga primary bilihan ng mga pasalubong. But one thing's for sure, marami niyan sa Carrefour. Sa lahat ng mga nakapunta na ng Taiwan, tell us naman kung saan kayo namimili ng mga pasalubong. Para naman matulungan natin ang ating mga viewers at syempre, sana pagbalik namin, doon na rin kami bibili ng pasalubong. Ang kagandahan dito sa Carrefour is pag nakaabot kayo ng 2,000 NTD sa pagsha-shopping ninyo, pwede kayo mag-apply ng tax refund. Nasa 35 tayo. Mag-inom. Fresh groceries. Isa sa taas parking lot na siya. Oh, car. Walang car? Bakit din sa loob? Pagpasok pa lang ng grocery, ang sasalubong na kaagad sa inyo ang sangkaterbang pineapple cake. Pineapple cakes and pineapple tarts are a must-buy souvenir in Taiwan. At dito sa Carrefour, sobrang daming choices ng pwede nyong bilheng pineapple cake. Nakaka-overwhelm. The pineapple cake is a Taiwanese shortbread filled with pineapple jam. It is also called pineapple tart or pineapple shortbread. Taiwanese pineapple tart is wildly popular among locals and travelers seeking unique savory gifts. Another cultural fact contributing to the success of the name, the Taiwanese dialect of pineapple sounds similar to the phrase in Mandarin, meaning prosperity has arrived. No doubt, pineapple cake became a symbol of wealth, good luck, and prosperity in Taiwan. Ang tatlong pinakasikat na brands ng pineapple cake sa Taiwan is the Jida, Sunny Hills Taipei, and Taipei Lychee. I will link them down below para makita nyo din yung mga brands na yon and you can see kung saan siya located. Wala nga lang yung tatlong brands na yon dito sa Carrefour. But, nakabili kami ng Jida pineapple cake sa may Ximen Pedestrian Street sa 7-Eleven, as well as dun sa may Family Mart malapit sa Hotel Papa Will. Meanwhile, nakabili naman kami ng Sunny Hills pineapple cake sa Terminal 2 ng Taiwan Airport. But if you don't want to go around looking for pasalubong, doon sa concierge ng Hotel Papa Will, you can actually order itong mga souvenir items na to. I'm just not sure kung how much yung service fee nila. Nagtingin-tingin din kami ng mga ibang mga goods dito sa Carrefour. Grabe, ang fresh ng mga gulay nila at ang giant pa, ang lalaki. Look at the king oyster nila. Oh my gulay, 100 na. 109. And atis nila. Laki ng atis. Tignan mo. Atis. Yung gulay nila, super fresh. And kung hindi naman pineapple tart ang gusto mo ipasalubong, marami pang choices dito sa Carrefour. Maraming sweets and pastries, marami ding tsaa. Oy, tsaa, sikat yan talaga dito sa Taiwan. Meron yung mga oolong tea at meron ding milk tea. At uy, tingnan mo, 7D mango, sa atin yan ah. Sa section naman na to, madami kami nakitang mga dried fish, pork jerky, beef jerky. Dito ka rin makakita nung Bicheng Han, sikat yun.
And since parang puno na yung bag namin, kailangan na namin mag-check out. Remember, meron tayong $100 challenge, di ba? Kasama nga ba pasalubong sa $100 challenge? Oo ata. Team mo lang, di ba? Oo. Tapos nag-carry mag-grocery sa Carrefour, yung mga pasalubong na binili namin. Pakita na lang namin sa inyo mamaya. So, ang total natin is 1,360 Taiwan dollars. So, equivalent siya ng 2,500 pesos. Ayan, mukhang napuno na yung 3 bag natin sa kakapamili natin ng mga pasalubong. But wait, pumasok pa ulit si ate kasi nakakita pa kami ng mga sweets and candies. While waiting for my sister, nakakita ako ng sticker survey sa mga visitors dito sa Carrefour. Kukuha ka ng sticker nyo tapos isi-stick nyo dun sa country kung saan kayo galing. Okay. And then, bago kami lumabas, nakakita kami ng Mr. Donut. Guys, parang ang sarap naman ng Mr. Donut dito sa Taiwan. Parang kakaiba siya from the Mr. Donut sa Pilipinas. And then, pumasok naman kami sa Starbucks next door. At dito namin nakita ang napakadaming selection nila ng Mid-Autumn Festival goodies. The Mid-Autumn Festival is also known as the Moon Festival or Mooncake Festival as a traditional festival celebrated in Chinese culture. Families gather for celebrations to eat dinner and share mooncakes. Making and sharing mooncakes is one of the hallmark traditions of this festival. In Chinese culture, a round shape symbolizes completeness and reunion. Kaya naman the sharing and eating of round mooncakes among family members during the week of the festival signifies completeness and unity of families. More importantly, masarap ang mooncake dito sa Starbucks kasi natikman namin siya sa Singapore. Sana masarap din dito sa Taiwan. Ayan, so ang dami na namin na pamili. Pabalik na kami ng bus stop ng hotel para baba yung mga pinamili namin. And then, papakita namin sa inyo yung neighborhood dito sa Ximending. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa pamimili namin dito sa Carrefour. Sana nakakita din kayo ng mga items na gusto nyong gawing pasalubong para sa pamilya. For now, babalik muna kami ng hotel and magwa-wash up and then pupunta ulit tayo ng Xinyi District. Thank you sa lahat ng mga nanonood ng video. Till our next video. Bye-bye!